makikita after ko na ibalik yun at na-check ko na inyong mga solutions. Okay? Ganon din dito sa GenMath. Part 1 may multiple choice. Part 2 ay meron tayong solutions. So i-upload ninyo, no? So para masanay kayo na ganyan pala magsagot sa Google Form. Okay? So huwag kayong alala kasi kung hindi pa ready, meron naman tayong almost 2 weeks na pagitan para sa pagsagot ng ating mga activities sa pre-calculus pati dito sa ating general mathematics. Okay? So paki-approve emoji kung naintindihan ang sinasabi ko. Sige. Okay, so 60 na tayo. Medyo madami-dami na rin, no? Although ang in-expect natin na attendance ay 200 plus dahil dalawang section kayo. Pero sige, ito lang yung nakapag-online ngayon. Okay? So let us start. So tonight, we will discuss about evaluating functions. Diba? Kasi nung nakaraan ay nag-ano tayo? Nag-discuss tayo about function, relation, and kung paano malalaman yung ito ba ay function or hindi. No? So meron tayong isang paraan class. This is what we call the vertical line test, na kung saan malalaman natin kung ang isang given graph ay isang function or hindi. Okay? Kaya lang ano muna ako. Hayaan nyo munang may background kasi yung misis ko nagkaklase din ng online. St. Jerome. Kaya lang ha. STEM 1. Okay. So, meron tayong method class na kung saan ay malalaman mo kung ang given graph ay isang function or hindi. Paano nga ba malalaman na function kapag ordered pair ang pinag-uusapan nating class? Kapag ordered pair ang pinag-uusapan, paano mo malalaman na function to hindi? Ano bang dapat mong tingnan? Sino nakaalala? Example, binigyan ka mga ordered pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, function ba yun or hindi? Jude, Antonio. Jude. Kapag walang kaparehas na input. Sino? Sino ang walang kaparehas dapat? Hindi maulit. Nasa parehas na input, sir. Input or what do you call the input? What do you call the input? Yung domain, first set of exponents, di ba? Yung domain. Okay, yung domain. So dapat hindi mauulit yung domain kasi pag naulit yung domain, ibig sabihin nun, hindi yung function kasi naulit yung x doon. Okay? Example, 1, 2, 1, 3. O, hindi yung function kasi naulit yung 1. Pero pag 1, 2, 3, 4, 5, 6, hindi yun function yun kasi walang naulit na domain or x the value, no? Okay. So dito, itong vertical line test is a test for a function states that if each vertical line intersects a graph in the xy plane or the Cartesian plane at exactly 1 point, then the graph illustrates a function. Ibig sabihin ng class, pag ano bang vertical line? Nakatayo yan. Diba? Nakatayo yan na vertical line. Horizontal, nakahiga. Okay? Now, kapag dinaanan mo yung graph, papunta doon, hindi lang sa isang place lang ha. Pag dinaanan ng graph yan, pag ganun, kung merong point na isa lang talaga ang point na natamaan ng vertical line, then it is a function. Pag may 2, 3, 4 or more than na nadaanan na point, ibig sabihin nun, hindi yun function. Okay, example, napakadali lang nitong vertical line test. Example ito. So, illustration number 1, tingnan nyo mabuti. So, kung dadaanan ko yan ng vertical line, diba? Function niyang unang illustration. Bakit? Kasi kung gagalawin mo yung vertical line pa kanan, wala siyang madaanan sa graph na more than 2 points. So ano ang nadaanan niyang points dyan? Ito lang banda, class, oh. O, ito lang banda, oh. Pag igagalaw mo yan papunta dito yung vertical line mo,
lahat yan dito lang at certain point lang. Isang point lang ang matatamaan dyan. Okay? How about number 2, illustration 2? Tingnan yung mabuti. O, pag dumaan, so kung dadaan siya dito, una dito sa part na to, tamaan. Pagpunta dito, may matamaan na siya, yung 5, negative 5. 1 point pa yon, di ba? Pero as soon as na nag-move pa siya pa kanan, meron ng chances na 2 points na kanyang tamaan. Itong nasa taas, let us say 4, yung y, tapos dito naman ay yung 4, negative 4 naman na sa baba na y. Okay? So, ibig sabihin yan, 2 points ang kanyang natamaan. Okay? Kapag ganyan, 2 or more than 2 or more, it is not a function. Okay? How about the third illustration? Tingnan mabuti. Is it a function or not a function? Jason. Function, sir. Okay, function yan. Di ba? Tingnan mo, pag dumaan yung vertical line natin, 1 point lang talaga ang tatamaan niya. So kahit i-move mo pa yan pakaliwa or pakanan, 1 point lang talaga ang kanyang tatamaan. So it is a function. How about illustration 4? Is it a function or not? Si Ivan Smith, Leonardo. Not function, sir. Ha? Not function. Not function. Tingnan natin kung not a function ba ito, ha? Oh. Okay, very good, no? Not a function kasi 2 points ang natamaan niya. Okay? How about yung 5th illustration natin? Is it a function or not a function? Renel Dawaton. Renel. Wala. Binuksan lang yung mic. Walang... Not a function, sir. Ha? Not a function, sir. Function. O, tingnan natin. Pak! 2 ang natamaan. Okay. So, not a function. Okay. Very good, Renel Dawaton. Paki-mute na. Okay? How about the last illustration? Is it a function or not a function? Yung ating last illustration. Mary Ann Bolon. Balon ba yung bolon? Bolon po, sir. Function po, sir. Ha? Function. Function. O, tingnan natin, ha? Pak. O, ilang point ang natamaan nun? Pak. O, marami, di ba? Meron sa baba, meron sa taas. So, not a function. Kasi pag function, dapat 1 point lang ang kanyang matatamaan. Naintindihan? Paki-approve symbol pag naintindihan. Ang tawag dyan, class, ay vertical line test. Vertical line ang ginamit mo para makita, gagalawin mo yung vertical line kung ilang point ba ang kanyang natamaan. Pag more than 1, 2 or more, that is not a function. Pag isa lang talaga, function ang tawag doon. Okay? Dapat pag natapos ko klase, tapos ka nang kumain, ha? Okay, so let us continue. Remember, all functions are relation, but not all relations are functions. Diba? Kasi meron tayong relation na 2 doon sa 4 na yon ay hindi siya function. Okay? So dito tayo sa evaluating functions class. Taglit lang, iba ang ipapresent ko. Punta tayo sa evaluating function. How can we evaluate function class? Paano ba natin ma-evaluate itong function na to? So there are kinds of functions. So meron tayong tinatawag na linear function. When we say linear function, yung exponent nun ay 1. So yung x lang, x or y. Pero pag sinasabing quadratic function, may x squared na yon, square. Okay? So y square or di kaya x square. Okay? Next, we have the radical function, yung may radical, yung may square root or cube root, kung ano man yan. Diba? At yung pang-apat, we have
the rational function or yung ratio, parang division. Okay? So, 4 yun. So, how can we evaluate function class? Paano ba natin i-evaluate yung function? So, reminders, no? Sa evaluating functions, let's just substitute the values in a function and evaluate the function. Okay? So, kumbaga, para siyang may input at may output. So, ano yon? Bibigyan ka ng value ng x. Okay? Bibigyan ka ng value ng x. Iyon yung input mo, i-input mo, isa-substitute mo. At masosolve mo na yung kanyang, ma-evaluate mo na yung function niya, which is the output. So, yan. Input, tapos may output. So, ito yung makikita natin sa function class. Ang pagbasa niyan, f of x. Okay? F of x. Okay, yan yung pagbasa niyan. So, ito naman, g of x. Ito naman, h of x. So, ibig sabihin, yung x ang ginamit natin dito bilang input, no? So, bibigyan ka ng value ng x para ma-evaluate mo yung function. Okay? So, example, f of x is equal to 2x plus 1. Okay? Yan yung example ng function. That is a linear function class. Bakit linear siya? Yung ating exponent dito class, yung ating exponent ito, ito yung variable natin, di ba, x. Yung highest degree of exponent dito ay 1 lamang. Hindi na pinapakita yung 1. Kasi, pag 1, automatic naman yun. Hindi na isusulat. 2x, ang exponent niyan ay 1 plus 1. That is what we call linear function. So, itong f of x class ay pwede mo rin siyang isulat bilang y. As y. Kaya lang, iyan ako muna itong picture. Yan, para medyo hindi mabagal yung internet. Okay, ulitin ko. Yung f of x class ay pwede mong isulat as y. Ano ibig sabihin nun? Para siyang equivalent notation. No? Para equivalent notation, sa ano ibig sabihin nun? Na si f of x, pwede siyang isulat mo bilang y, or di kaya si y, pwede mong isulat bilang f of x. So, vice versa siya, class. Naintindihan? So, si f of x, pwedeng isulat as y, pwede rin isulat yung y as f of x. Okay? So, ganun lang yon. Depende na yon sa given kung paano siya sinulat, or depende na sa'yo kung paano mo isusulat. Basta yung f of x na yan, excuse me, at saka y ay parehas lang. Equivalent notation ang tawag natin dyan. Okay? Now, let us have example on how to evaluate function. Yan, x. Example, f of x is equal to 3x plus 4. If x is equal to 2. So, pwede rin isulat yan na y is equal to 3x plus 4 if x is equal to 2. Ha? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, itong f of x ay pwede mong palitan ng y. Y lang, simply as y. Ibig sabihin yun, equivalent notation sila. Okay? So, yung y din, kapag y is equal to 3x plus 4y, pwede mo rin palitan yan ng f of x. Now, f of x is equal to 3x plus 4 if x is equal to 2. Paano natin i-evaluate yan? Just substitute the value of x, lahat ng x ng 2. So, we will find f of x or f of 2. Okay? Kasi pinalitan mo na yung x, di ba? Itong x dito, pinalitan mo na ng 2. Kasi daw, sabi dito, if x is equal to 2. Okay? So, ipapalit mo yan ngayon dito sa f of x magiging f of 2. Pati yung sa 3x, papalitan mo din yung x ng 2. O, tingnan nyo mabuti. Ayan. Copy the given. Replace x with 2. So, magiging f of 2 is equal to 3 times 2 plus 4. Anong nangyari dito sa part na to? Si x, pinalitan mo ng 2. Yan yung input mo. Si x, pinalitan mo rin ng 2.
Sir, bakit nag-parenthesis ka? Ang ibig sabihin kasi ng parenthesis, ibig sabihin yan, it connotes multiplication. Ita-times mo daw. Kapag magkatabi, 3x, multiplication din yun. 3x, 3 times the x variable. So kung ano yung laman ng x mo, i-multiply mo kay 3. Yun yung ibig sabihin ng pag magkatabi sila ng numerical coefficient at saka yung variable. Okay? Tapos, ayan na, pinalitan mo na ng 2. Perform the operation. So f of 2 is equal to 3 times 2 is equal to 6 plus 4. Kinopya lang yung 4. So 6 plus 4 is equal to 10. So ang final answer natin is f of 2 is equal to 10. So na-evaluate na natin yung function. So ang sagot natin ay f of 2 is equal to 10. So the function f of x is equal to 3x plus 4 ay equal kay 10 if x is equal to 2. So magbabago yan ha. Kung if x is equal to 5, syempre yung function mo ay hindi 10. Hindi equal to 10. Magbabago. Depende kasi sa input na binigay or yung value ng x natin. Okay? Another example. Ito naman. G of x is equal to 1 minus x plus x squared when x is equal to 3. This function class is what we called quadratic function. Bakit quadratic siya, sir? Kasi may highest exponent tayo na 2 or square. So kung makikita mo ay highest exponent ay 2 or square, quadratic yun. Pag 1 lang, dito lang x lang yan, linear yun. Okay? So itong given na number 2, g of x is equal to 1 minus x plus x square ay isang quadratic function. So find or evaluate the given function g of x is equal to 1 minus x plus x square when x is equal to 3. Sa tingin nyo, ano kaya ang sagot? Sige nga, sino kaya ang may sagot dyan? Solve. Palitan mo lang. Substitute mo lang yung value ng x na gawin mong 3. Sino may sagot na? G of 3 is equal to negative 11. G of 3 is equal to negative 7. G of 3 is equal to 7. And G of 3 is equal to 11. Sa tingin nyo, ano kaya ang final answer mo dyan? Solve nyo nga. Gamo, Realin, meron na yata siyang sagot. Gamo. Hello, sir. Yung answer ko po, G Of 3? of 3 equals 7 po. 7. O, tingnan natin, Realin, Yes, ha, po. kung tama ba ang sagot mo. Okay, very good. G of 3 is equal to 7. Very good, Realin, no? So, paano nangyari yon? So, ayan, copy the given. G of x is equal to 1 minus x plus x squared. Replace x with 3 kasi 3 daw ang sabi kasi dyan, when x is equal to 3. So, palitan mo lahat ng x ng 3. So, G of 3, pinalitan mo na. Yung x squared naman ay nagiging 3 squared naman. Okay? So, 1 minus 3 plus 9. Okay. Perform the operation, no? So, 9 plus 1, puro positive muna. 1 na positive at 9 na positive. I-combine mo muna, i-add mo. 9 plus 1 is equal to 10, minus 3 is equal to 7. So, our answer is G of 3 is equal to 7. Tama si Realin. Okay? Yan. How about this one? Ano kaya ang tamang sagot dyan? A or B? Sige, try nyo. Hanapin nyo kung ano kaya ang mali. Sige, bigyan ko kayo ng mga 1 minute or 2 minutes to solve. H of x is equal to x squared plus 2. Napakadali lang. This is a quadratic function. Bakit quadratic? X squared siya eh. X squared siya, di ba? So, quadratic function siya. So, ano kaya ang sagot niya? Dali. Raise hand kung may sagot na. Yes. Iban, yes. Letter B, sir. Letter B. Tingnan natin kung letter B ba talaga ang sagot. Kung tama ba talaga ang
na-solve ni Ibanez. Kaya lang ha, mag-screenshot muna ako saglit para may documentation tayo. System 3. Okay, tingnan natin kung tama ba si Ibanez, no? Okay, very good. Tama. So, ang B ang tamang sagot. So, h of x is equal to x squared plus 2. Pinalitan natin ng negative 3 yung x. So, h of negative 3 is equal to negative 3 squared plus 2. Okay? So, negative 3 squared is equal to 9 plus 2. Bakit? Negative 3 times itself, negative 3 times negative 3 is equal to positive 9. Kasi ang rule sa integers ng multiplication, if you multiply same sign, dalawang negative or dalawang positive, ang sagot lagi doon ay positive. Kaya ang sagot dito ay positive 9. Plus 2, kaya 11. Ano kaya ang tingin nyo mali sa letter A? Saan nagkamali yung solution sa letter A? Tingnan mabuti. Saan sila nagkamali? Vincent Paul, Capenya. Sir, doon sa parenthesis, sir. Oh. Sa negative 3, sir. Okay. Squared. Sa negative 3 square. Yes po. Ano ba ang sagot niya po? Parenthesis. Okay. Ito dito, ito sinabi ni Paul na ito hindi daw naka-parenthesis. Okay lang naman ito. Okay lang naman na hindi yan naka-parenthesis dito. So kung negative 3 yan, automatic naman na ang sagot mo dyan ay positive 9. Mali siya dito. Ang sinagot niya kasi dito ay negative 9. Diba? Negative 9. Eh, kung walang parenthesis dyan, walang problema. Basta naisip mo lang na yan ay negative 3. Kasi ang given ng x ay negative 3. So kung i-square mo yung negative 3, ang sagot dapat nun ay positive 9. May parenthesis naman dyan or wala. Diba? Pero mas maganda may parenthesis para ma-emphasize na negative sa 3. Yung katulad ng letter B. Pero kapag ganito naman yung solution, okay lang yan, acceptable pa rin yan, pero dapat ang sagot mo dito sa baba, yung negative 9 ay dapat positive 9 yan. Kasi negative 3 square is equal to positive 9. So balikan nyo yung mga sign numbers natin, no? Multiplying, parehas lang naman ang division at saka multiplying. Kapag nag-divide ka ng parehas na sign, positive. Pag nag-divide ka ng magkaibang sign, negative. Pag nag-multiply ka ng parehang sign, positive. Pag nag-multiply ka ng magkaibang sign, negative. Okay? So, letter B ang ating sagot dyan. Tama yun. Si Ira. Okay, next. Okay. So, meron na tayong mga given dito pero hindi ko na isasama yan ha. Iba naman ang ipapakita ko. Wait lang. Share screen ako. Entire screen. Tapos, gagamit ako ng pentab. Sandit lang ha. Kasi papakita ko sa inyo paano mag-solve. Magpe-pentab ako. Okay. Okay, yan. Another example. Evaluate each function based on the given value of x. So, let us try this one. So, itong f of x ha, itong f of x, pwede yang mapalitan na y. So, pwede yang isulat na y is equal to 2x plus 7. Huwag malito ha. Parehas lang yan. Okay, y is equal to 2x plus 7 or f of x is equal to 2x plus 7. So, the value of x na i-input mo dito, class, ay negative 5. So, ipalit mo. F of negative 5 is equal to, ay, meron pala na-screenshot ha para masend nyo mamaya sa ating GC. 2 times the x which is negative 5 plus 7. Balikan natin. Yung f of x is equal to 2x plus 7 class is a linear function.
Linear function. Kasi ang exponent ng variable natin ay 1 dito sa taas. Hindi lang isusulat. 1 yan. Okay? O, simplify. F of negative 5 is equal to, what is negative 5 times 2 or 2 times negative 5? Ano sagot? Raise your hand. Jan yan ke. Negative 10, sir. Okay, very good. Negative 10 plus 7. So the final answer, f of negative 5 is equal to, what is the answer of negative 10 plus 7? O i-apply mo ng addition of sign numbers. Janjalani. Negative 13. Negative 13? Paano naging 13? Ang layo naman. Romeo, Lakaba. Negative 3, sir. Negative 3. Very good. Negative 3. Yan yung final answer natin. No? O, pag nag-final answer tayo, iba-box natin. Yan. Bakit naging negative 3, Romeo? Bakit naging negative 3, Romeo? Kinalkyo lang, no? Kinalkyo lang. Ay, kinano ko. Ang rules kasi sa addition of sign numbers, kapag nag-add ka ng dalawang numero na magkaiba yung sign, isusubtract mo. Di ba? Si 10 ay negative, si 7 ay positive. So magkaiba sila. So isubtract mo, 10 minus 7, 3. Tapos gayahin mo daw ang sign ng mas malaking number. Eh negative si 10, kaya negative 3 ang sagot mo. Kung babalik na rin ko yan, pag ganito yan, oh, class, 7 or 10 plus negative 7. Pag ganyan yan, positive 3 ang sagot niyan. Bakit? Kasi 10 plus negative 7, magkaiba yung sign, so ima-minus mo. 10 minus 7, 3. Tapos gayahin mo yung sign ng mas mataas na number. Positive tong 10, kaya positive. Okay? So, ganun ha. That is evaluating functions, linear function. Another example. F of x is equal to 3x squared minus 5x plus 8 when x is equal to 2. So, x naman natin ay 2. Ang tawag dito sa equation, function na to class, ay quadratic function. Bakit quadratic function siya, class? Ang nakikita natin yung highest degree ng exponent ay 2. You know, 2. Ito yung 1. Pero ang highest exponent niya ay 2. So, quadratic ang tawag dun. Quadratic function. Okay? So, how can we solve? Una, ipapalit mo yung value ng x na 2. Binigyan niya dyan, when x is equal to 2. Ipalit mo dito kay x dito, isang x pa dito, isang x pa dito. So, 3 x ang papalitan mo. Ayan, ilagay mo. Ayan na, nilagay mo na yung 2. Diba? F of 2 is equal to, what is 2 square, class? What is 2 square? Ito dito muna tayo, yung exponent mo na, GEMDAS tayo, di ba? So, what is 2 square? Borinaga, Renel. What is 2 square? Renel? Wala? How about Kenneth, elephant? Malapit na naging elephant. Elephant. 4 po. Ha? 4 po. Okay, 4, di ba? 4. Okay? So, perform the operation. 3 times 4 is equal to 12. 5 times 2 is equal to 10 plus 8. Now, i-add mo muna yung mga, para hindi ka malito, add mo muna yung pares na sign. 12 plus 8 is equal to 20. Minus 10 is equal to 10. So, f of 2 is equal to 10. That is our final answer. Okay? So, para hindi malito ha, combine mo muna yung magkakaparehas na sign. So, 12 plus 8. Tapos, 20 yon. So, 20 minus 10 is equal to 10. Okay?
Paki-approve sign kung naintindihan. Dali. Yan. Naintindihan naman. That is a quadratic function. Okay? How about example number 3? Ang tawag naman dito, class, ay radical function. Radical function. Okay? Bakit radical? Ayan o, may square root na sign or radical sign. So, f of x is equal to square root of 5x minus 1. Solve for f of 2. So, ang x natin ay value niya ay 2. Ipapalit mo lang yan. Huwag kayong matakot kung may radical na. Madali pa rin yan. Sundan mo lang siya. F of x is equal to square root of 5x minus 1. Palitan mo yung x ng 2. Ayan. F of 2, wala ka nang gagalawin dito sa kaliwa class ha. Dito banda ha, wala na. Kopyahin mo na lang yan. F of 2 is equal to 5 times 2 is equal to 10. Minus 1 is equal to 9. Diba? 10 minus 1, 9. So what is the square root of 9? That will be the final answer. So ano yung square root ng 9 class? Madali na lang. Peter, Veranio. 3, sir. 3. So f of 2 is equal to 3. That is our final answer. Diba? Madali lang kapag radicals. No, wag lang matakot na may nakita akong radical symbol, hindi na ako marunong niyan, sir. Napakadali nga lang pag perfect square. Pag hindi perfect square, ibang usapan na 'yon, no? Okay, hindi na tayo pupunta doon sa hindi perfect square kasi mas lalo kayong mababaliw doon. Okay? That is a radical function class. Okay? That is an example of a radical function. Okay? Another one, we have f of x is equal to 3x plus 5 divided by 2x minus 3. Solve for f of negative 3. So the input, the value of x is negative 3. So ipapalit mo lang yung class. Huwag ka matakot. Sir, may fraction na yan ha. Huwag ka matakot. Ilagay mo lang yung tapos isa-isahin mo lang yan. For example, dito tayo muna sa taas. Okay, dito tayo sa taas. F of 3, negative 3, is equal to 3. Taas na tayo ha, numerator. Dito muna 3x. Ibig sabihin nun, 3 times the x. What is our x? Negative 3. Plus, gayahin na lang, plus 5. Nasundan? Taas mo na ha, taas mo na. Nasundan ba? Paki-approve. Okay, nasundan. Baba naman tayo. Divided by. Divided by. Ang baba, 2x minus 3. So, 2 times the x, which is negative 3, minus 3. Okay? Nasundan. Nasundan ba? Okay, nasundan. Okay. F of negative 3, kopyahin lang, is equal to, simplify mo muna yung taas. 3 times negative 3 class. Anong sagot? Dito muna tayo sa 3 times negative 3. Anong sagot? 3 times negative 3. Aldrin, Manggera. Negative 9 po, sir. Negative 9. Bakit Aldrin? Negative 9? Kasi kapag nag-multiply ka ng magkaibang sign, isang positive 3 at negative 3, laging sagot ay negative. So, negative 9. Kasi 3 times 3 is equal to 9. Plus 5. Kupihin mo lang. Plus 5. Over. Yan naman. Baba naman. 2 times negative 3. Anong sagot? Two times negative 3. Christine Joy, Pipito. Negative 6 po, sir. Negative 6. Very good. Katulad dun sa 3 times negative 3, yung 2 times negative 3, magkaibang sign, kaya ang sagot lagi ay negative. Kaya negative 6. Minus 3. Simplify. Dito tayo sa taas. F of negative 3 is equal to, what is the answer of negative 9 plus 5?
Negative 9 plus 5. Magkaiba sila ng sign. Ano ang gagawin kapag magkaiba ng sign? John Paul, Orinya. Positive 4, sir. Ha? John Paul? John Paul. Oh, sakit ng audio mo, John Paul. O, sino gustong sumagot? Si ano na lang? Si Merham Albani. Negative 4, sir. Negative 4. Very good. Bakit negative 4? Negative 4. Bakit negative 4? Oh, sino yung maingay? Sino yung maingay nag-open mic? Paki-mute ha, paki-mute. Bakit negative 4 yan? Kasi magkaiba sila ng sign. Ima-minus mo. Tapos sundin mo ang sign ng mas mataas na numero. Oh, negative 9 yun. So, sundin mo ang negative. Diba? Kung positive 9, sundin mo yung positive. Okay? So, negative 4. How about yung baba? Magkaparehas sila ng sign. Anong gagawin kapag magkaparehas? John Ray Moreno. Ano sir? Positive 9 po. Oy, bakit naging positive 9? Tama ka. Ang ginawa mo, ina-add mo. Pero, hindi positive. Ang sagot nun ay negative 9. Bakit negative 9, class? Kasi, parehas sila negative. Pag parehas ng sign, i-add mo, tapos gayahin lang yung sign niya. Yung sinabi kanina na naging positive 9 kapag dalawang negative, kapag multiplication yung class, negative times negative equals positive. Okay? Pati sa division, negative divided by negative is equal to positive. Okay? Nasundan ha? Negative 6 minus 3, dahil parehas sila ng sign, just add and copy the sign. So maging negative 9. However, napansin mo, si numerator mo ay negative 4, si denominator mo ay negative 9. So, although hindi siya madi-divide yung 4 kay 9, hindi rin masimplify na lowest term, pero pwede pang isimplify yung sign niya. Negative times negative, negative divided by negative will become positive. So, final answer mo ay positive 4 over 9. F of negative 3 is equal to positive 4 over 9. Uulitin ko, bakit naging positive 4 over 9 ang final answer? Sir, di naman ma-divide si 4 kay 9? Hindi naman malo-lowest term si 4 kay 9? Bakit naging positive 4 over 9, sir? Dahil yan dito kay negative at saka negative. Negative kasi si 4, negative si 9, kaya negative divided by negative will become positive. So, naging positive 4 over 9. Okay? Okay ha? Ang lowest term naman, class, example, 4 over 6. When we say lowest term, negative 4 over negative 6, tas positive 4 over positive 6. Pag lowest term, class, maghahanap ka ng numero na pwede mag-divide kay 4, na pwede rin kay 6. Anong numero yon? Di ba 2? 2. So, lowest term niya ay 4 divided by 2 is equal to 2. 6 divided by 2 is equal to 3. Kaya ang lowest term ng 4 over 6 ay 2/3, 2 over 3. Kailan gagawin yan, sir? Kapag ang fraction mong sagot, katulad ng 4 over 9, ay hindi madi-divide, pero may lowest term pa kung tawagin. Kailan malo-lowest term? Kapag may pwede pang mag-divide sa taas, nakaparehas din na i-divide sa baba. Sa denominator at saka sa yung numerator. Naintindihan? Naintindihan? Sige ha. Ayan. Remember, in evaluating function, always follow the GEMDAS rule. Groupings, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Okay? Yung division at multiplication, class, magkakaparehas yan ha, depende sa mauuna. Tapos addition naman at saka subtraction, magkaparehas yan, magkakasama yan, depende sa mauna. Kung nauna si addition, unahin mo yung addition bago mag-subtraction. Kung nauna si subtraction, mag-subtract ka muna bago mag-add.
Naintindihan? Ganun ang gagawin mo. Okay? So, depende yun sa forma ng pagkakasulat sa ano. Okay? So, let us have another example. Wag na yung operation na to. Okay. Okay, another example tayo, class. Dito tayo sa ano, linear. Linear tayo ha, mag-erase muna ako. May time pa tayo, kahit dalawang example pa. Example. Linear tayo, linear. At saka quadratic. Example. Y is equal to 5x minus 2 when x is equal to negative 3. Example yan. So, ipalit natin. Wala kang napapalitan na x sa kaliwa kasi ang y, hindi siya sinulat na f of x. Diba? Hindi sinulat. Ginawa kong y. So, wala kang papalitan sa kaliwang side ng equation. Kopyahin mo na lang y is equal to 5 times, ano yung x? Negative 3 minus 2. Y is equal to, what is 5 times negative 3, class? What is 5 times negative 3? Si Giselle Lopez. Negative 15, sir. Okay, negative 15 minus 2. So, y is equal to, what is the final answer? Negative 15 minus 2. Magkaparehas sila ng sign. Ano ang gagawin kapag magparehas na sign? Katulad ng ginawa natin kanina. Cindy, anong sagot? Negative 17 po, sir. Negative 17. Very good. O, nasundan. Naintindihan? Approve sign kung naintindihan? Okay. Okay, very good, no? Okay, another example. Hanap tayo ng radical. Y ang gagamitin ko, hindi f of x. Y is equal to square root of, let us say, 8x square. Hanap ako ng perfect square, ha? Plus, let us say, plus 41. Ayan. Okay? When x is equal to 1 lang. 1 lang muna. Y is equal to square root of 8 times 1 square. 1 square muna, ha? Plus 41. Y is equal to, what is 1 square, class? 8 times, anong sagot ng 1 square? Anong sagot ng 1 square? Oy, 1 square lang, hindi pa alam. Raise hand. Yung iba naman na hindi pa nagsagot. Nakasagot itong mga nagpindot-pindot. Queen Anne, Kabato. 1 po. 1, di ba? Kasi ibig sabihin ng square ay multiply by itself. So, 1 times itself, 1 times 1 is equal to 1 plus 41. Okay? So, y is equal to square root of 8 times 1 is equal to 8 plus 41. Y is equal to square root of 49. Y is equal to, what is the final answer? What is the square root of 49? Anong sagot? What is the square root of 49? Yung iba naman, napakadali na nga lang yan. Wala pang magsasagot na Arboleda. Sir? Ha? 7 po. 7, di ba? Square root of 49 is 7. So, y is equal to 7. Naintindihan ba, class? Naintindihan ba? Paki-approve sign. Ganyan, ha? So, ganyan tayo mag-i-evaluate ng function. Just simply substitute the given value of x, yung input natin, tapos perform the operation.
So ano ang mga requisite niyan? So kailangan marunong ka na sa mga sign numbers. How to add sign numbers, yung positive, negative. Paano magma-minus ng sign numbers? Paano magmo-multiply ng sign numbers? Paano mag-divide ng sign numbers? Paano mag-square root? Paano mag-square? Diba? Ang pag-square, multiply lang sa kanyang sarili. Pag square root, gagamitan mo na yan ng calculator kapag mahirap na. O kung mga basic lang naman, mga perfect square, 1. Square root ng 1 is 1. 4, square root ng 4 is 2. 9, square root ng 9 is 3. 16, square root ng 16 is 4. 25, square root ng 25 is 5. And so on and so forth. So, ibig sabihin, mga perfect square yon 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144. Lahat yon mga perfect square ang tawag doon. So, huwag kayong makalala kasi sa activity natin, perfect square ang lalabas doon. Kaya makakasagot ka ng sakto, walang butal, kundi may tamang sagot. Hindi ka mag-ano. Sir, may next subject na po. Oh, may 4 minutes pa naman tayo. Kung mamadali ka, Irish, may 4 minutes pa tayo. Tapos na tayo. Last na yan eh. Okay? So, is there any question? May katanungan dahil lang mamadali na sa Irish? Paki-approve sign kung ano, paki-screenshot yan ha. Oh, paki-screenshot. Okay, so wala nang tanong. Okay, sige, paki-approve camera ninyo para sa ating documentation. Sa radical, sir, ano yung mga, sir? Quadrical? Linear function, radical function, quadratic function yung may square, yung radical yung kanina, yung may square root, at saka rational function yung divided by ratio, may division. Okay, 4 yung na klase. Ako hindi pa ako tapos. Tapos na ako ng klase, hindi ka tapos kumain. Madami pa. Ay, naku. Okay? Sige, pakibuksan yung camera. Wala kasi ano sa baw. Okay lang yan, G. Ay, nako. Reklamo ka, ha? Kung dami pa. Sige, paki-open mic. Ay, open mic. Open camera kasi para mag-screenshot tayo. Asan na si Iris? Baka nawala na si Iris. Nang madali. Ready? Tingin sa camera. Sige, 1, 2, 3, smile. Okay, para sa ating documentation. Okay? So, antayin nyo, after ng klase natin, isisend ko sa ating GC ang link, ha? Tinuro ko na sa inyo kung paano sasagutan. I-upload, kailangan yung solution mo, may sulat. Example, Christine Joy Pipito, grade 11, section St. Maurice. O, ganon. Ha, dapat may ganon. Pag walang ganon, hindi ko i-record. Okay? So, that's all for tonight. See you next meeting. Bye-bye. Ingat tayo lagi. Bye, sir. Thank you.